Okay mga kababayan, update po tayo dito po sa kaso ni Cayetano. Mga kababayan, mga karayuma, matindi po itong kaso ni Cayetano. Ha? Nako, sabi ko sa inyo, kaso ni Cayetano, yari ka dito. O, eto po. Joel si Weng. Magandang umaga po. Yeah, Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. O ano to, Nasa hindi radar daw niyo ba ito? nasa radar pero hindi nangyari sa kasi 2025 siya Yes, pumasok oo. no. Nangyari daw ito 2023, 2024. Ano bang nahagilap nyo tungkol sa leadership fund? Anong impormasyon? Ayan na. Una ko narinig yan sa hearing ng Blue Ribbon Nabanggit ni Secretary Bonoan na mayroong tinatawag na leadership fund. Mhm. Okay. Na yun yung una nang binanggit na allocable. Mhm. Allocable, ang siguro root word is allocation. Oo. Ibig sabihin, naka-allocate ito sa mga mambabatas. Nako, putik talaga. Ang daming aaray dito. Nako. Ewan ko lang ha. Pero doon ko lang narinig yung salitang leadership fund nung nag-testify si dating Secretary Bonoan sa Blue Ribbon na hearing. I think this was in 2025, late 2025, Oh. ang kaigtingan ng aming pagdinig sa flood control. Oh. So ibig sabihin At sinita ko nga siya doon tatandaan ko sabi ko, ano yan? Bakit nagkaroon ng leadership fund? So nung pinaliwanag, maliwanag na ito'y parang descendant ng pork barrel. Kasi naka-allocate sa mga mambabatas So totoo yung Yan figure. po yung mahirap kasi. Naka-allocate kasi sa mambabatas. Tandaan po natin, ano tayo? Ayan po ang dapat asikasuhin pa. Alisin na yan. Tinanggal na nga yung pork barrel. Binalik na naman sa ibang anyo. Ang mga senador, kongresista, dapat po gumagawa na lang ng batas. Diba, sa paggawa nga lang po ng batas, hirap na sila Nahihirapan na po sa paggawa ng batas. Dadagdagan nyo pa ng mga ganyan, leadership fund, na kailangan pang ipasok, i-insert ng isang mambabatas para doon sa isang proyekto. For example, DPWH. Tama na, sa DPWH na lang direkta. Diba? Dapat po yan, mga kababayan, DPWH direkta. Ngayon, ang mga mayor po na lang po ang mag-endorse para walang biases. Kasi katulad po nito kay Cayetano, nag-insert siya para sa Taguig. Masyadong bias si Chis Escudero nag-insert para sa Sorsogon. Masyadong bias. Si Joel Villanueva nag-insert para sa Bulacan. Masyadong bias. Ngayon, ano pong dapat gawin? Ipasok na lang yan sa DPWH, then humingi na lang po ng request ang iba't ibang mayor na gusto nilang ipagawa. Sa mayor na lang through local government para direkta po talagang alam ng mayor at ang mayor po ang magmomonitor sa proyekto. Hindi na nasyonal. Sa local government na lang, di ba? Mas maganda yon. Diba? Kung ang mayor, tama si Lucy, na minsan rin nagiging paulit-ulit o redundant. Kung ang mayor po, makikita, sa lugar niya, halimbawa, katulad kay Isko, yung tulay niya, bumigay, magre-request siya sa DPWH. Ganon, sa DPWH, hindi yung connivance mag-i-insert si asawang senador para sa asawa na mayor, pusang ina. Connivance Tingnan niyo po ito, harap-harapan tayong kinukunaib ng mga hayop. Nag-insert ni Alan para sa Taguig, pinaka-assess ng asawang mayora. Kay Chis Escudero, in-insert ni Chis, ginawa ng kapatid. Aray ko. Kay Joel, in-insert ni Joel, ginawa ni Henry Alcantara. Aray ko. Diba? Sa mayor na lang para ma-monitor at madali rin. Sa mayor kasi magre-request si mayor. Magre-request si mayor. Redundant na May request na rin si senador. May gagawin si congressman. Diretso.
Your senator na hanggang 5 million ang bawat senador, pwedeng umabot ng 1 billion pag meron ka major chairmanship. Oh. Tapos, magkano yung sa 500 congressman? million daw sa congressman, tsaka 120 million sa party list rep. Oh, kita mo? Yung mga figures na yan, na nito lang natin narinig yan sa testimony niya sa Sandigan Bayan. Mhm. Wala ko idea sa figures, pero ang nakita ko mga figures noon, na paghalo na yung allocables at saka yung lumabas sa sagaa. Kaya medyo naglalakihan. Mga bilyon-bilyon na yun eh. Oo. Ang sama lang Hindi ng lang, yeah. ang sama lang ng impresyon sa amin kasi, Senator, kasi pinagbawalan ng Supreme Court ang Oo. pork barrel eh. Mhm. Kaya lang ito talagang halatang pork barrel. Binigyan lang ng ibang pangalan, Senator Ping. Hindi ba kaya nating kumbinsi? Kasi si Senator Ping hindi naman siya Oo. tumatanggap nito eh. No? Oh, Wala sabi sa inyo, hindi tumatanggap si Ping Lacson, yan po kagandahan sa kanya. Simula na naging senador yan, tinanggal niya po ang pork barrel. Yan po ang kagandahan dyan. Oh. siyang ganito eh. Pero Pwede bang iwasan ng mga senador ang huminga ng ganitong klase Oo, ng hindi ba- pondo, senador? Hindi nyo ba kayang kumbinsihin yung mga kasamahan po ninyo na iwasan na itong ganitong klase ng mga kahilingan? Tuwing may budget deliberation, lalo sa DBCC o kaya sa Public Works, lagi ko ni-emphasize yan eh. Tinitake up ko lagi yan na ang role ng district representatives nandun sa pagbalangkas ng mga local development plans doon sa mga local development councils. Katunayan, in-explain ko nga, sa budget preparation, nagsisimula sa barangay, ang district representatives, pwede sila magpadala ng kanilang representante para makipag-deliberate. Pag-usapan yung pagbalangkas ng barangay development plan, akit ito sa city, municipal, doon pwede mag-attend yung mga congressmen. Dahil distrito nila nasa mga syudad din eh, nasa mga munisipyo eh. Mm. So doon talaga pwede silang makialam. Ito yung kailangan na i-prioritize natin tong proyektong ganito Mm. para na sa ganon, tuloy-tuloy, pagdaloy noong sa budget process, sa preparation phase, Oh. pagdaloy ng papunta sa regional, nandoon na nakapaloob na yung mga concerns, mga needs, priorities ng mga districts na ganon din ang needs and priorities ng mga probinsya, munisipyo at syudad. So naka-integrate yun doon, naka-consolidate. Para na sa ganon, pag-submit ng Regional Development Council sa budget call, na tinatawag ng Malacanang, bandang mga Marso ito eh, February, March or April, para preparatory doon sa submission ng or transmittal ng National Expenditure Program after ng SONA, 30 days after SONA, nandun na lahat yun. So ang gagawin na lang ng mga congressmen, pag nasa Congress na yung NEP, titingnan nila kung na-carry ba yung kanilang mga ipinasok sa mga local development plans sa kanilang mga distrito. At kung mawawala, doon sila pwedeng mag-introduce ng amendment kasi sabihin nila, importante ito, baka pwedeng mag-insert ako dito para mapunan ng pondo kasi nawala doon sa NEP. Ganon dapat ang proseso. Hindi na nga nasusunod kasi walang gana yung mga congressmen na mag-attend ng local development councils Mm. sa pagbalangkas ng mga local development plans. Kasi inisip nila, darating naman sa kongreso yan. Insert dito, insert na lang tayo doon. So, merong disconnect between the actual needs and priorities Yes. ng mga local government units. Tama? Papasok talaga eh. Ang need ng priority ay ang local government unit, mga kababayan, mga karayuma. Bakit? Ang bawat syudad po ay pinamumunuan ng mayor. Himayin lang natin pinamumunuan po ng mayor. Dapat po talaga, sa mayor po, inaasikaso yan. Hindi magugulat si mayor, may project palang national si DPWH na in-insert ni congressman sa sarili nilang lugar. Paano yan kung galit si mayor tsaka si congressman, hindi sila magkaalyado? Paano yon? Anong gagawin ni mayor? De-deadmine niya yon, wala siyang pakialam doon. Wala siyang pakialam kasi project yan ng kagalit niya ng congressman. Aray ko. Merong pong may pangit na side. Kung dumaan na lang po yan kay Mayor, mga kababayan, kay Mayor dumaan, mas maayos. Kasi nga, direktang alam niya ang nasasakupang may problema. Di ba? Tama, TJR. Si Mayor ang papaldo.
Aray ko. Aray ko. Oh, si Mayor ang papaldo rito. Hindi. Pagdating naman na kay Mayor na, ngayon, magkakaroon naman siguro etong DILG, mga kababayan. Dapat naman mag-amyenda etong department ng DILG na bigyan po sila ng mandato na sila naman po ang mag-check ng mga ganitong project through help through help po ng iba't ibang ahensya like COA, like DBM, ayan po. Magkakaroon po ng help itong DILG para ma-monitor po itong mga project. Pwede po nilang magkaroon po ng team with DILG, DBM, COA, at syempre DPWH. Oh. Yun po. Yan na lang yan. Kasi kung makatino ang ating DPWH, wala akong makakalusot na project na anomalye. Katulad ni Vince Dizon, sumasaludo kami kay Vince Dizon. Oh, alisin na yan. Tama, Lilian. Pag nagka-problema ang project, nag-ghost project, sa tingin nyo ba hindi kagad malalaman kung sino may kasalanan? Si Mayor ang may kasalanan. Bakit? Sa kanya naka-assign pag ghost project, tignan mo, hindi natin ma-detect. Bakit? DPWH. Oh, hindi pala sila. Tinuro sino? Si Jinggoy pala may kasalanan. Oh. Sino? Si ano pala may kasalanan? Si Henry Alcantara pala. 'Di ba? Ang hirap i-detect eh. Si Henry Alcantara pala may kasalanan. Si Diskaya pala may kasalanan. Oh, kung kay Mayor yan, madaling i-detect. Dahil walang insertion sa nasyonal. Walang insertion ng senador para kumita siya. Walang insertion ni congressman para kumita siya. Oh, madidetect kagad, di ba? Basic. O ngayon, dumako tayo dito. Umaaray na po. Umaaray po si Jinggoy, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, umaaray si Jinggoy. Umaaray po si Jinggoy, mga kababayan. Dahil kay Bunuan, umaaray siya. O, pakinggan natin to. Inaapura na ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ang pagbasa ng sakdal sa kanya sa Sandigan Bayan para madinig na daw ang kanyang petisyon for bail. Oy! Magbe-bail yan! Uy! Uy! Jinggoy! Pangatlo mo na yan. Aray ko. Kabisado, no? Diyan lang naman po ako believe kay Senator Jinggoy. Kabisado yun ang galawan. Ano sabi niya? Madaliin nyo na yan! Katulad lang yan ng dati! Madaliin nyo na! Aray ko. Diba? Pinamamadali niya na po kasi kabisado niya na. Madaliin nyo na, ganun din niya katulad ng dati. Alam ko na yung mga circular, mga ang loob labas ito sa Sandigan Bayan. Madaliin nyo na, ngayon din. Aray ko. Oh. Hit ng kanyang legal counsel, hindi naman kasalanan ng akusado ang pagkakaantala ng kanyang arraignment for graft at plunder. Pumalag din ang senador sa plano ng prosekusyon na gawing state witness. Tama, Joby. Naiingit na rin to kay Bong Revilla. Madaliin nyo! Si Bong Revilla, plunder, nakapagpiyansa. Ako din! Aray ko. Diba? Si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni John Riz Calata. Nanindigan si Senador Jinggoy Estrada na dapat alisin si former DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado niya sa kasong graft at plunder. Sa inihaing motion for... Oh, bakit? Bakit inaharang ni Jinggoy si Bonoan? Bakit? Wag! Putik, kinukontra po Kinukontra ni Jinggoy na si Bunuan daw po ay alisin. Estrada tutol na alisin si Bunuan bilang co-accused sa graft at plunder. Aba!
Sabi ni Jinggoy, bakit? Ha? Bakit absuelto si Bunuan? Ha? Aray ko. Ayaw ni Jinggoy na siya lang ang pupukulan, ha? Diretso. Consideration ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na eksklusibong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, hiniling niya na ituloy na ang kanyang arraignment sa kasong plunder sa lalong madaling panahon. Inihirit din ng kampo ni Estrada na bawiin ang naging desisyon ng korte noong August 11 na muling kanselahin ang kanyang arraignment at iurong ito sa September 17. Nakasaad sa motion na ang pagkakaantalang ito ay direktang nakakaapekto sa karapatan ng senador na makahiling ng provisional release o bail. Ayon sa depensa, hindi maaaring magsimula ang anumang bail hearing hanggat hindi pa naa-arraign ang akusado. Hindi ito ang unang pagkakataon na naurong ang arraignment ni Estrada mula sa original schedule noong June 4 na ilipat ito sa June 30, July 28 at August 13 dahil sa iba't ibang motion, kabilang ang hiling ng prosekusyon na amyendahan ang mga impormasyon sa kaso. Hiniling ni Estrada na sa ilalim ng original information na lamang siya i-arraign kung saan kapwa-akusado niya si Bunuan para umusad na ang kanyang petition for bail. Sa hiwalay na dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, naghain ng formal na oposisyon ng senador sa Sandigan Bayan 2nd Division laban sa mosyon ng prosekusyon na alisin si Bunuan bilang kapwa-akusado niya sa kasong graft. Giit ng kanyang kampo, magdudulot ito ng substantial o malaking pagbabago sa teorya ng kaso mula sa sabuatan o conspiracy tungo sa pagiging lone actor na lamang ni Estrada. Tutol din ng Estrada Alam mo, Jinggoy, wala ka rin magagawa. Alam mo bakit? Kasi unang-una, si Bunuan ang maglalaglag lahat sa inyo eh. 'Di ba? Si Bunuan ang lahat maglalaglag sa inyo. Kumbaga, yan talaga ang magiging, sabi nga nila, ang prime witness. Kasi sila ang DPWH secretary. Ngayon, ang problema niyan, pag diniin ka ni Bunuan at Bernardo sa pool. Kasi, yan yung nangyari dyan camp na gawing state witness si Bunuan. Kapwa sila akusado sa umano'y kickbackan sa flood control projects na nagkakahalaga ng 573 million pesos. Para sa agenda. Grabe, no? Hindi kaya ni Jinggoy. Kasi si Jinggoy, gigil na gigil. Gigil na gigil po gumanti yan sa administrasyon. Gusto niya na makawala para maka-impeach siya eh. Sa impeachment eh. Siya makawala eh. Kailangan maano ko na itong impeachment. Makawala ako dito. Bakit nyo alisin si Bunuan? Hindi pwedeng alisin yan. Di ba? Mga kababayan, Mga kababayan, grabe. Dapat po talaga matapos to ng ating Pangulo. Mapakulong lahat to. Meron pa po tayo waiting. Meron pa tayong Loren Legarda. Meron pa tayong Cayetano. Yan po ang iniintay natin. At syempre, si Joel at si Cheese. Ubus ang senador! At meron pa tayong Mark Villar. Aray ko. Ubus! Ubus yan. Biro mo kung hindi pa magagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos to, mga kababayan, wala tayong kaalam-alam. Mukha tayong tanga dito, mga kababayan. Mukha tayong tanga. Isipin nyo. Diba? Kung hindi po inano ni... may Bongo pa pala, si Bongo. Si Robin. Ubus Biro nyo, no? Akala mo kung sino silang umasta sa Senado? Akala mo? Diba? Kung sino umasta? Ay, nako, antindi. Antindi talaga ng ganitong mga bagay. Isama na po natin ito, mga kababayan. Ito po, umalma naman sila. Ito na po. In the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. Because the media is asking me this, and I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget. Dinideny naman po ni Mig Subiri. Mga kababayan, dinideny naman ni Mig Subiri.
tinideny. Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan eh. Yan ang sinasabi natin. O, pakinggan natin to, si Bongo naman. To manifest in relation to the testimony of Mr. Bonoan earlier in the Sandigan Bayan. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at Anong pinagbabasihan, Bongo? Chicken lomi to go! Aray ko. Si Raulo talaga to eh, no? Bongo! Kasama kayo sa sumbong sa Pangulo Up, Alprego! Si Raulo ka ba, Bongo? May CLTG ka na with Diskaya. Yung palang sa pool na kayo eh. Wala pa yung Alprego. Na winalangyahan nyo yung Tolomo River. Ha? Hugas kamay ka na naman. Tapos, galit na galit yung mga DDS dahil si General Torre nag-post ng poster niya, General Torre. Samantalang ikaw, may sapatos ka, may mascot ka, nandun ka sa expressway. Stop and go. Aray ko. Diba? O, diretso. motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. O, Base sa sinabi ni Mr. Bonoan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as tanga ka na talaga, Bongo eh. Papatunayan. Kaya nga sasabihin niya na eh. Ako po, si Bunuan, nagbigay ng pera, inutusan ni ganitong senador. Ganun gagawin niya talaga. Ano yun? Ayaw mong madamay? Eh kung binigyan ka, damay ka talaga. Aray ko. legislators into their mess. Dinamay pa nga kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo, lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Halimbawa, simula nang naging senador ako, madalas ko pong kinakalampag ang mga departamento kapag may hinaing, request o report na nakakarating sa aking opisina, lalo na sa malalayong lugar na hindi pa tapos yung proyekto, kailangan ng mga completion. Ayan na naman, sasabihin niya na naman, alam niyo po ba, ako ang senador. Alam niyo po, ako ang senador na iniintindi lamang ang kapakanan ng kababayan natin. Ay ako ang senador na iniintindi lamang ang kalusugan. Ako ang senador na tanging trabaho lang ang ginagawa dito. Hindi ako nangungurakot na senador. Ako ang si Bongo. I-stop kayo. Ako ay go. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Bongo, pusang ina ka, sawang-sawa na kami sa drama mo, leche. Kupal ka. Kala mo kung sino talaga to samantalang dati, di ba? Yung sa EJK. Sabi ni Pangulong Duterte, may reward ang buhay. Sabi ni Pangulong Duterte, kapag nahuli ng buhay, may reward. Kapag patay naman, may reward pa rin, kaso eto lang. Kapag napakulong naman, may reward pa rin, kaso eto po. Aray ko. Pusang inan to, akala mo kung sino magsalitang malinis na to? E nuknuko ng kademonyohan to? Mas bibigyan sana natin ng prioridad ito
to make it operational at magamit po ng ating mga kababayan. Kasama na dyan Tama, Katie. Masyadong trapo ang pusang ina. mga nagpa-follow up ng mga proyektong pang local development na hindi na-actionan at na-implementa ng maayos. Parte naman dyan parte ng mandato ng senador bilang representanteng pang-national. Yan naman po ang ating trabaho na tugunan kaagad ito at maparating sa tamang ahensya. At hanggang ngayon, marami pa rin pumipila sa aming opisina hanggang ngayon na humingi ng tulong, hindi pa nila nagagamit ito, kailangan tapusin, kailangan mapondohan. Sir, unahin nyo naman yung lugar namin, Ayan 4 plus municipalities kami. Ayan na naman. Sir, kawawa po kami dito, sir. Sir, unahin mo naman kami, sir. Sir, kailangan namin ng hospital. Sir, kailangan namin ng center. Pusang ina mo, Bongo, kaumay ka. Aray ko. Kaumay ka, Bongo, pusang ina ka. Tulungan nyo kami. Hanggang ngayon po, lalong-lalo na po ako, ang hirap po ng buhay ko dahil naging parte po ako ng previous administration. Kailangan ko ng soft landing na mapaintindi sa kanila na hindi ko na po matutulungan gaya ng ginagawa natin ng mga nakaraang. Pusang ina, hindi mo matutulungan. Ang laki ng niyaman mo, CLTG, hayop ka. Ang laki ng niyaman mo. Kupal na to, kala mo kung sino magsalita. Ang laki ng niyaman mo, si Digong nga nilalaglag ka eh. Si Bongo, bilyonaryo na yan. Pusang ina yung pamilya mo, si LTG. Raulo ka ba? Aray ko. May Alfredo ka pa. May Alfredo pa yung kapatid mo. Si Raulo yata to eh. Taon nung 6 years po na sa previous administration ni Pangulong Duterte. Parte rin po ng trabaho natin na bantayan ang implementasyon ng mga batas na ating pinasa rito. Oversight function natin yon. Kasama na dyan ang national budget bawat taon na naglalaman rin po ng mga proyektong nasa ilalim ng DPWH. May mga tinatawag na continuing projects na kailangang mapondohan. Mayroon rin mga proyektong nasa GAA kung nung nakaraang taon na hanggang ngayon, yun nga po ang isa sa mga problema, no? Kami pa yung nadamay dito na sa totoo lamang po, kami yung less privileged dito. At alam naman po ng mga kasamahan natin yan for the past 3 years na ako mismo, yung mga proyekto nga po na nabilong po dun sa FLR, yung for later release at hindi nare-release yung pondo at hindi na uumpisahan. Ibig sabihin yan, ako po yung kami, yung mga less privileged dito sa Senado as early as 2023. Yung mga proyekto ko po ay yung mga amendments natin hindi pa nare-release dahil identified po ako sa nakaraang administrasyon. Anak ng wedding, mga galong-galong pa, puti ko. Ang dami mo, dadamay mo na naman yung tatay mo na miminger, anak ng buteti ka naman, Bongo. Dadamay mo na naman yung tatay mo na miminger, sobra ka naman, lagi mo na lang dinadamay. Konting salita, dadamay niya si Pangulong Duterte, nung Pangulong Duterte, namiminger po kami sa Malacanang, may sperm cells na po ang Malacanang, mga kababayan. Laging ganun kaumay no? Kaumay, laging ganun Laging ganun. Harapin nyo na lang yan. Di ba? Harapin nyo na lang yan. Kasi, ano yan yan po ay, kung wala ka namang kasalanan, ba't di mo harapin? At kung talagang wala kang tinatago, ba't di mo, ipakita? Di ba? Yun lang yan
ka para lang kay Sara. Taong bayan hindi